Malapit nang ikasal sina Natalie at Jerome nang matuklasan ng babae na hindi tapat sa kanyang nobyo. Kumala siya sa kanilang relasyon. After a few years, Jerome's family business was the verge of bankruptcy due to mismanagement. Ang tanging makakasalba dito ay si Natalie na bukod sa isang economist ay successful business executive pa. Muling niligawan ni Jerome ang dalaga at inalok ng kasal. Ngunit purely business relationship na lamang ang nasa isip ni lalaki. Ganun rin kaya ang gusto ni Natalie? Tanggapin niya kaya ang alok ng dating nobyo? Magandang araw mga kaibigan. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kunot ang noo at madilim ang anyo ng mukha ni Jerome Diaz nang bagtasin nito ang lobby ng Diaz Company patungo sa kanyang tanggapan sa ikawalong palapag ng gusali. Ni hindi nito nakuhang sagutin ang pagbibigay galang ng nilampasang desk clerk. Aboridong-aborido ang president and general manager ng Diaz Group of Companies na isa dating tanyag na Construction and Development Corporation. Tumigil ang elevator sa ikawalong palapag at bumukas ang pinto. Lumabas ang nagsusulong pasahero. Matangkad, moreno at gwapo. Halatang madaming mapapaiyak ito dahil sa lakas ng apil nito. Mamahalin at panay imported ang mga kasuotan nito. Mula sa tailored suit, kurbata, cufflinks at custom-made shoes. Tumigil ito sa tapat ng pintuang may nakalagay na signboard, company na secretary. Itinulak nito ang pinto at tuloy-tuloy sa loob. Nilampasan nito ang nabiglang kalihim sa may reception area. Kunot noong napatingin sa bagong dating ang lalaki, nasa desk na noon ay may kausap sa telepono. Ngunit napangiti ito nang makilala ang panauhin. Agad nitong pinaalis kung sino man nakausap at ibinalik ang receiver sa cradle nito. Tumayo ito at inilahad ang kanang kamay para makipagdao palad. Nakarating ka na pala, Jerome. I'm so glad to see you again. Well, I'm not glad. Naputol ang bakasyon ko na ngayon ko lamang ina-enjoy after 2 years, Tony. But I just can't ignore your message. Ano ba talagang problema ngayon dito? Please sit down. Huminga ng malalim si Tony Torres. Ang problema ay ang napipintong takeover. Pinupuntirya na naman ng Hoya Builders ang ating kumpanya. Mga wala talaga silang mabuting gagawin. Iritadong wika ni Jerome. Negative na nga ang mga naging kasagutan natin nang huli nilang imungkah ito. At wala namang pagbabago ang ating desisyon. Pero there are many changes. Pagtutuwid ni Tony. Pinisil nito ang buzzer sa kanyang desk. Alicia, magdala ka nga dito ng kape para sa dalawa. Utos nito sa intercom. I don't want any coffee. Matabang na wika ni Jerome. But you will need it. Pagkatapos ng sasabihin ko. Please go straight to the point. Pare, hindi maganda pakiramdam ko. Eto Jerome, gusto ng majority sa ating board members na ibenta ang kanilang shares sa Hoya. I simply can't believe this. Nang huling magpulong tayo 100% solid ang mga ito behind Diaz Development Corporation. Kaya nga, solid sila dahil buhay pa nun ang papa mo. Ngunit may 1 taon nang wala to. Malaki ang utang na loob ng karamihan dito sa matanda at mahalaga ito behind their loyalty. Kaya lang hindi na ngayon dahil wala na siya. Mapait ang tono ni Jerome. My God, Tony. Alam kong hindi ako kasing galing ng papa sa negosyo, pero I'm trying my best. Ginagampanan ko ang responsibility na itinambak ng papa sa akin na hindi ko naman talaga gusto. I'm an artist by heart. I just want to paint my time. Ayokong ako lamang ang masusunod. Yeah, that's true. Ngunit nandyan pa rin ang katotohanan ng kumpanya. Responsibilidad mo ang kumpanya. Pero bakit ganun, Tony? It seems na hindi bilib sa akin ang ating board members and some officials of the company. Ganyan din na palagay sa'yo ng iyong papa, hindi ba? Alam nitong you're an artist by heart. The only trouble is, ikaw ang napag-iwanan niya ng kanyang negosyo. Sinikap ko namang maging tulad ng anak na inaasahan ng papa. I know how much you tried. Kung natatandaan mo, gustong-gusto ng papa mo na ang mapang-asawa mo, si Natalie Cruz.
dahil economist ito at mahusay sa negosyo. Kaya nga lamang, Tony's voice trailed off. Sorry pero hindi ko na dapat siguro binanggit pa yun. Okay lang Tony, hindi ako mawawala dito kung pag-uusapan natin si Natalie. Tapos na kami, 3 years ago when she walked out on me. Pero sayang that lady was a business genius and talented economist. Nagkibit balikat si Jerome. Hindi kami magkaswerte, that's all. Siguro kung magiging misis mo siya, babalik ang tiwala ng board members sa leadership ng Diaz Group of Companies. Are you telling me that I am unfit for the job, Tony? Not exactly. But tell you frankly, since nag-take over ka, may mga changes for the better ba sa Diaz Company? May mga bagong kontrata ka bang naisara? Wala. Ito ang ikinakabahala ng board members. Hindi daw umaasenso ang Diaz Company. Pababa ang tungo nito. Ano pa sinasabi nila? Na kung siguro nga raw kasama mo sa pagpapalakad si Miss Cruz. Perfect nga siguro si Natalie. Unfortunately, hindi siya ang wife material na gusto ko. Ngunit nakaraan na yun. Nasa state siya ngayon, making her millions. So I heard. Bumuntong hininga si Tony. Mabuti naman nakalimutan mo na ang malungkot na nangyari sa inyo. Matagal kasi ako nag-iisip bago kita pinapunta dito. Pero bakit? May karapatan akong naririto. Dahil may state of emergency sa negosyo ko, di ba? May isa pa kasing pangyayari na hindi mo pa alam. Nawala na si Jasper Leoncio ilang araw lamang pagkaalis mo para magbakasyon. Si Jasper na pinsan ni Natalie? Sorry to hear this. Mabait na tao si Jasper, so naririto ngayon sa bansa si Natalie para makipaglibing. Close kasi silang magpinsan. At may balitang si Natalie is staying here permanently. Malaki ang pinamana sa kanya ni Jasper. Ayon sa testamento ni Jasper, ang mansyon nito at ibang mga properties kay Natalie mapupunta. At si Christy? Naalala ni Jerome ang maganda at sosyal na asawa ni Jasper Leoncio. Hindi sila legally married ni Jasper. Nagsasama lamang sila sa isang bahay. Well, he left her some properties and large sums of money. Pero interesadong babae sa iba pang ari-arian ng yumaang si Jasper. Nako, tiyak na may inis to kay Natalie. Pero wala na tayong pakialam dito. Ang dapat natin pakialamanan, ang nanganganib na kalagayan ng Diaz Company. Paano mo pala nalamang interesado na naman ang Hoya sa ating kumpanya? Sa movement ng shares. Sabi ng isang director na pinapressure siya para ipagbili ang kanyang share at kinukumbinsing pumanig sa mga ito tungkol sa takeover ng Hoya. I simply can't believe this. Napailing si Jerome. Alam nating lahat ang kalidad ng Hoya Builders. Mga mapagsamantala sa pagpapatayo ng modernong mga estero. Inis na humalakot-kip si Jerome. Kaya marahil gusto nila ang Hoya para magkaroon ng respectability ang kanilang mga operations. Gusto nila ang company name status. At may alas ang Hoya, Jerome, ang bagong managing director nila. Matalino daw to at maabilidad. Ito ang main attraction nila. Isang uri ng malakas at matatag na male leadership sa kumpanya na nakasanayan nila. What an absurd attitude. Inis sa sabi ni Jerome. Maaari, pero hindi din natin may pagmamalaki ang recent performance ng kumpanya, Jerome. Umiling si Tony. Dinala ng sekretary ang isang tray na may 2 tasang mainit na kape. Alam na ngayon ni Jerome na talagang kailangan niya na mag-isip na paraan. Lalaban ako. Ano bang sitwasyon kapag nagkaroon ng straight boardroom battle? Matatalo ka lamang. Matamlay na sabi ni Tony. Hindi ako makakapayag na mawala ang pinaghirapan ng papa ko. Para kunin lamang to ng kumpanyang tulad ng Hoya. Gagawin ko ang lahat kahit na ano para hindi mangyari to. Kaya lang Jerome, hindi yata bilib sa iyo ang board members. At iniisip ng mga to na ang pag-walk out sa iyo ni Natalie Cruz, isang uri na kahinaan on your part milk instability. Isang maliit na personalidad. Pero ang nangyari sa amin ni Natalie ay personal at walang kinalaman sa kumpanya. Halos hindi nga ako nun mapatawad ng papa. Hindi lamang niya alam na hindi kami magkasundo ni Natalie. Tumayo si Jerome. Uwi na ako, Tony. I need to think and thanks for informing me. Sa susunod na Lunes, magkakaroon ng emergency board meeting. Mananalo tayo. Tayo. Kailangan manalo, Tony. Ang sinabi ni Jerome ay pagpapahiwatig ng confidence nang hindi nito maramdaman. Magulo ang isip ng businessman habang nagmamaneho ito pauwi sa kanyang kondo. Hindi nito kagustuhang maging president
and general manager ng Diaz Companies. Ngunit ayaw din itong mawala ang kumpanya. Hindi nga lamang siguro ito na ihandang mabuti ng ama nito sa responsibilidad na to. Maaaring ginawa ito ng matanda. Kung nagtagal sana ang buhay nito, kaya lang kung hindi sana ito nag-collapse dahil sa heart attack habang nagsa-site inspection for another project at mawala sa intensive care unit pagkalipas ng ilang oras. Ang unang ginagawa ni Jerome upon assuming control of the company ay ang tapusin ang negosasyon sa lupa. Hindi isang spectacular achievement ito, ngunit isang pagbibigay alam sa construction industry na patuloy pa rin ang business as usual sa Diaz Group of Companies. Nakatira si Jerome sa isang condo na ipinatayo ng Diaz many years ago. Ito ang nearest to home para sa lalaki. Nawala ang mama ni Jerome nang ipinanganak ito ng babae at labis na dinamdam ito ng papa nito. Ibinenta nito ang bahay nila at nagpalipat-lipat sila kung saan madestino ang inhinyero nitong ama. Papalit-palit din ito ng mga yaya hanggang sa mag-aral ito. Hindi sila masyadong naging close ng kanyang papa, lalo na nang hindi negosyo ang hilig ni Jerome, kundi ang sining. Gusto nitong maging artist. Hilig nito ang sining. Naging dull and boring ang buhay ni Jerome, kaya sumama ito sa papa nito sa mga job sites. Nagbigay ito ng panibagong close relationship sa pagitan nilang mag-ama. Maraming natutuhan si Jerome sa matanda. Inihanda ito ng papa nito para mag-take over balang araw. Ang plano nito para sa kinabukasan nito ay kaiba at natuklasan nito ni Jerome ng biglaan. Naging masakit ito para sa lalaki. Nag-alis ito ng kasuotan at nag-shower. Hinayaan nitong umagos ang tubig sa pagod nitong katawan. And then, tinuyo ni Jerome ang buhok ng isang malaking tuwalya at ibinalabal naman nito sa pang-ibabang bahagi ng katawan pagkatapos. Pagod na pagod ito, ngunit hindi ito makatulog. Maraming gumugulo sa isipan ng lalaki. Hindi ang problema ng takeover ang nangunguna sa mga problema ni Jerome, na dapat sana bumalik pala sa Pilipinas si Natalie. Mukhang nagbabalak ng dito mamirmihan ng babae. Umasa siyang hindi na niya makikitang muli si Natalie, ngunit she is going to stay. At hindi maiiwasan ang kanilang pagkikita. Kikilos sila sa business and construction world, at hindi ito maaaring umiwas. Narito ang head office ng Diaz, kaya hindi ito maaaring umalis kahit na gustuhin ito. Napailing si Jerome. Hindi ito naging successful sa love life nito as far as Natalie was concerned. Ngunit bilang successor ni Don Juan Diaz, naging okay din naman si Jerome. Pinag-aralan nitong mabuti ang naging trabaho and made full use of all the experience available. Ngunit sa kabila ng lahat, tila wala pa ring bilib dito ang board of directors ng kumpanya nang nagbigay kay Jerome ng feeling of insecurity. Alam marahil ng mga tagahoy ang sitwasyon, kaya naisip ng kanilang pamunuan na magiging madali ang gagawin nilang takeover sa Diaz Group of Companies kapag nagkaisa ang board members nito na ibenta ang kanilang mga shares dito. At kung magiging honest sa sarili si Jerome, alam nitong maliit ang chances nito para pigilan sila. Kung maaayos lamang sana ang Hoya Builders. Ngunit notorious ito sa shoddy dealings at poor workmanship. Binabatikos ito ng media dahil nag-collapse ang isang shopping mall na itinayo nito. Nagsampa nga ito ng libel suit laban sa isang magazine na nagbulgar sa below average na performance nito. Pero maraming pera ang Hoya Builders at kayang-kaya nitong bilhin ang Diaz Company. Naudlot ang pag-iisip nito nang magaring ang kanyang telepono sa headboard ng kama nito. Parang ayaw nitong sagutin ito. Naghintay itong mapagod ang tumatawag and ring off, ngunit hindi nangyari ito. Sino kaya to? Inis na nagtanong ni Jerome sa sarili niya. Wala namang nakakaalam na bumalik na ito mula sa pagbabakasyon, kundi si Tony at yung mga nakakita sa kanya sa opisina. The phone kept on ringing. Marahil ay si Tony sa loob-loob ni Jerome. Baka may mahalaga mga developments sa opisina. Iniangat niya ang receiver. Yes? Hi, napadali yatang yung bakasyon. Maganda talaga ang tinig ni Natalie Cruz kahit na may bahid ng sarcasm ito. Natalie, ikaw ba yan? Ako nga. Sa palagay ko naman, nasabi na sa'yo ni Tony ang lahat ng suliranin sa kumpanya mo. Napindot na nito ang panic button sa iyong sistema. At nakapag-chismis na din pala sa'yo si Tony. Pero hindi naman malala ang problema ng Diaz Group of Companies.
Kaya hindi ko maintindihan kung bakit tumawag ka. Hindi kaya wrong number ang denial mo? Hi Jerome, kalimutan mo muna ang pride mo. Malubha ang problema ng kumpanya mo. Ayon sa mga nababasa ko sa financial columns sa mga pahayagan. Kailangan siguro mag-usap tayo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Miss Cruz. Kinanti ni Natalie ang mga memories na gustong makalimutan ni Jerome. Save your business expertise for somebody else. Hay, akala ko nag-mature ka na pagkalipas ng ilang taon, Jerome. Isa ka pa ring arroganting snob. Ma-pride na wala namang binatbat. Mukhang nakahanda ka ng baliwalay ng kumpanya mo. Ginulat mo ako, Jerome. That's not true. Kung may mga suggestion ka makakatulong, bakit hindi mo na lamang kausapin si Tony? Natitiyak ko masisihan to. Pero ikaw ay hindi, ganun ba? Natawa si Natalie. Well, ewan ko sa'yo. Ngunit makikipag-usap ka sa akin, Jerome, as soon as possible. Malaki ang paghanga ko sa papa mo at hindi ko mapapayagang lumubog ang pinaghirapan nitong itayong negosyo dahil lamang sa kaduyguan ng kanyang nag-iisang tagapagmana. Nangangantyaw ang himig ng pananalita ni Natalie at naghahamon at the same time. Nairita naman si Jerome. Who does she think she is? Sa loob-loob niya. Don't you think you are trespassing into someone's territory? Inis na tanong nito. Wala kaya tang karapatang tawagan ako at pagkatapos ipamukha mo sa akin ang aking pagkukulang. Alam mo bang may kayabangan ka, Natalie Cruz? Kaya siguro hanggang ngayon hindi ka pa nakakapag-asawa. Mahuhuli ka na sa biyahe. Uso na ba ngayon ng matandang dalaga? Kung hindi pa man ako nag-aasawa, dahil ito ang gusto ko, hindi ko pang gugustuhin mag-isa ako dito sa mundo kaysa makisama sa isang lalaking hindi tapat magmahal. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Huminga ng malalim si Natalie. Well, so much for memories. I'll see you soon. Na-disconnecta na ang linya. She's still the same. After 3 long years, naisip ni Jerome. Pagkatapos makausap si Jerome sa telepono, nahigang muli sa kama si Natalie at hinapit sa katawan niya ang kanyang kumot. Parang naroon sa kanyang silid ang binata. Hinahagod siya ng tingin. Natila aware ang lalaki na sa kabila ng katarayan niyang magsalita, she was nervous and excited. Nang mag-on pa sila, madalas siyang tawaging sensitive schoolgirl ni Jerome. Tama naman ang lalaki. Kimi siya at tinatanggihan ang anumang uri ng physical advantage ng tinangka ng nobyo sa kanya. Kahit na mahal niya si Jerome noon, hindi nawala ang takot ni Natalie sa anumang maaaring mamagitan sa kanila. At kung kinakabahan siya sa mga unknown passions na nagtatago sa muscular male body ni Jerome, lalo siyang natakot sa kanyang sariling reaksyon. The way she got heated up at his slightest touch. And no one could tell her about the overwhelming sensations that she experienced. Nadidinig pa niya mula sa elder relatives na kailangan maging buo ang isang babae hanggang sa araw ng kanyang kasal. Kalinisan daw ang hinahanap ng isang lalaki sa babaeng pakakasalan. Ang lalaki ang dapat na magturo sa babae tungkol sa pribadong bagay pagdating ng tamang panahon. Kaya tuloy tuwing yayakapin siya ng mahigpit noon ni Jerome, nalilito ang dalaga. Nagtatalo ang isipan niya at katawan niya. Nag-init ang katawan niya ngunit sinasabi naman ng isipan niya na mali ang ganon katinding emosyon sa pagitan ng magkasintahan pa lamang. Naisip niya kapag kasal na sila ni Jerome, everything would be different. Kapag suot na niya ang singsing na nobyo at asawa na niya ito, magbabago na ang lahat. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para malaman ang lahat ng ito. Ilang linggo na lamang ang nalalabi bago sila ikasal nang matuklasan ni Natalie ang katotohanan sa pagkatao ng lalaking makakasama niya habang buhay. Hindi niya nakita si Jerome ng ilang araw mula nang manood sila ng sine. Pagkatapos manood, niyaya siya ng nobyo sa bahay nito para magkape. Ngunit agad siyang lumayo dito. Kung ano-anong mga dahilan ang binibigay niya. Alam to ni Jerome kahit hindi na nagpapahalata ito. Ngunit nagsawalang kibo na lamang ito at hinatid siya pa uwi. Buong pag-iingat siyang hinatid ni Jerome sa kanyang bahay. He was courteous and cool at halatang nagdaramdam. Hindi nito ginawaran ng goodbye kiss si Natalie. Hindi nilingon ni Jerome ang nobya nang tinungo nitong sasakyan. Hindi mapakali si Natalie nang wala ng nobyo. Naisip niyang baka magtampo na ng tuluyan ng lalaki at hiwalayan siya nito. Kaya nagpa siyang puntahan ni Natalie si Jerome sa bahay nito. Ang nadatnan niya doon ay ang hipag ni Jerome na si Clarice.
nakakatandang asawa ng kapatid ni Jerome na kasalukuyang nagbabakasyon sa Pilipinas. Dahil sa Hawaii nakatira ito at ang asawang si Clarice. Malaki ang tanda ng kuya ni Jerome na si Randolph kay Clarice at may usap-usapan sa bayan nila na kaya nagpakasal ang babae dito ay dahil mayaman ang lalaki. Nanggaling daw sa wala si Clarice ngunit mataas ang ambisyon nito. Sa simula pa lamang mabigat ang dugo ng dalawang babae sa isa't isa. They are simply allergic to each other. Well, look who's here. Tila nakakalokang bati ni Clarice kay Natalie nang buksan ng babae ang pinto. Gusto ko makausap si Jerome. Walang kagatol-gatol na saad ni Natalie at tinitigan niya sa mga mataang kaharap. Nandyan ba siya? I'm sorry pero umalis ito. Dumating kanina lamang pero umalis ka agad. Madilim ang muka. Nag-away ba kayo? Hindi lamang kami nagkaunawaan. Maliit na bagay lamang naman. Kaya nga gusto ko sana makausap. Sayang naman ang pagpunta mo dito. Sana tumawag ka muna. Would you know where he is? No. Malikot ang mga paa ni Jerome. He comes and he goes. Okay, thanks. Paalis na siya nang tawagin siya ni Clarice. Maupo ka. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Naupo si Natalie dahil may nararamdaman siyang hindi maganda. Sa tingin ko, nahihirapan si Jerome sa'yo. Panimula ni Clarice at naningkit ang mga mata nito. Kaya parang sinasamantala nito ang pagbubuhay binata habang hindi pa kayo nakakasal. Sana naman mapakinabangan ka sa kumpanya nila. Hindi kita maintindihan. Anong gusto mong palabasin, Clarice? Darling, don't tell me you don't know. Aware ang papa ni Jerome sa iyong katalinuhan and resourcefulness mo. At gusto ka nitong mapangasawa ng anak nito para magkaroon ng gabay si Jerome sa pamamahala ng kumpanya nila kapag nawala na to. Sinasabi mo bang pakakasalan ako ni Jerome for business reasons rather than personal? Para makatulong ako sa business nila? You heard me. Naniniwala ka bang type ka ni Jerome? Hindi ka naman ravishingly beautiful tulad ng naging mga girlfriends nito. Pero ikaw ang pakakasalan nito. Dahil mahal ako ni Jerome at hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Tumawa si Clarice. Hindi ko naman inaasahan na maniniwala ka nga. Pero dapat siguro bigyan mo muna si Jerome ng kalayaan para hindi naman ito masuffocate. Umuwi ka na at hintayin mo ang tawag nito. Nang tumayo si Natalie ay siya namang paglabas ng Kuya Randolph ni Jerome. Oh, may bisita pala tayo. Bakit hindi mo man lang pinagmemerienda? Sabi ng asawa. Kumusta ka, Natalie? Mabuti naman, paalis na ako. May sasabihin lamang sana ako kay Jerome. Bakit hindi mo pa siya hintayin? Mungkahin ni Randolph. Wag na, baka gabihin yun. Hindi siguro dahil dapat itong matulog na maaga. Ipapahatid pa nito kami bukas sa Naiya. Babalik na kami ni Clarice sa Hawaii. Aalis na kayo bukas? Tumango si Randolph. Dapat nung isang araw pa kaya lamang hindi naging magandang panahon. Pero kapag kinasal na kayo ng kapatid ko, babalik kami para dumalo. Ako yata ang best man ni Jerome. Napangiti si Natalie. Bon voyage na lamang sa inyo. Thanks. Wag na niyong patagalin ha. Tinapik ni Randolph ang balikat ng dalaga. Sinulyapan niya si Clarice. Maasim ang mukha ng babae. Alam ni Natalie na ayaw umalis doon ang hipag ni Jerome dahil nararamdaman niyang may gusto ang babae sa nobyo niya. Kahit na si Jerome nagsabi ng ganito minsan sa dalaga, ngunit pabiro. Totoo na ba ang sinabi ni Clarice na hindi siya totoong mahal ng nobyo?